Ano ba? Tatanga-tanga ka kasi? Pasensya na, ma'am. Ikaw? Small world. So, dito ka na rin pala nagtatrabaho? Baka naman hanggang dito, dinadala mo yung katangahan mo. Pasensya na po, ma'am. Well, ka sa bagay, maswerte ka dito. Baka nga naman matulungan ka lang maalis yung peklat mo sa mukha. Adriana? Hi, tita. Hi. Mabuti naman at pumasyal ka dito. Oo naman, tita. Na-miss ko kayo eh. Halika, doon tayo sa loob. Ito, marami pa tayo. So, ito ang i-offer mo sa ating mga customer. Mura lang naman to eh. Madali lang. Ramon? Sir. Yeah, paalala lang. Magsasarado tayo na maaga. 2 p.m. Tapos magbubukas ulit tayo ng 6 p.m. Okay, sir. Arreglado po. Siguraduhin mo maayos yung mga service mo dito sa customer natin, ha? Sir. Okay. Sige. Thank you, sir. Kung may pagkakataon ko na ngayon, gawin mo na. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak. Dito po pala nagtatrabaho sa inyo si Giselle? Yes, sa pantry. Tapos naglilinis din siya dito sa loob ng clinic. Si Calvin ang nag-recommend sa akin para dito magtrabaho si Giselle. Mabait na bata si Giselle. Sinabi nga niya sa akin, nag-PA siya sa'yo? Nako, tita. Huwag kayo masyadong magpapaniwala sa babaeng yan, ha? Tita, alam niyo ba, siya yung dahilan kaya muntikan ako makidnap. Ma'am, alam niyo po na wala akong kinalaman sa nangyari. At hindi ko po magagawa yun sa inyo. Sana nga. Dahil alam ko namang sinungaling ka. At magaling gumawa ng mga kwento-kwento. Walang kasalanan si Giselle doon. Calvin? Hindi pwedeng operahan ng isang taong nagtitake na antidepressants. It's a no-no dahil delikado. So, anong plano mo? Ipasa kay Natalia. Ma'am, pasensya na po. Kukuha lang po ako ng basahan. Tita, sorry ako naman. Dali, okay lang. Palpak talaga yung Giselle. So, tita, how's your day? Gagawan ko ng paraan para hindi niya malaman na dependent si Naomi sa antidepressants. Para malagay sa pangalan si Natalia? Mismo. Hindi lang ako kakompetensya. Lumalaban ako hanggang kamatayan.